Kamusta naman kamo mga kabyanan? Sa gihapon dalayaw ng Ginoo nga sa liwat, makaupdanay naman kita, kay makapadayon kita sa pagtuon diri sa pulong sa Ginoo. Hilabi na gid na hanungod sa mga butang sa palaaboton or bahin sa prophecy. I know nga isa hindi ka mabudlay nga subject kung hindi mo pagtagaan sang atensyon. Kay bangod siyempre kung nagapamati ikaw sa mga nagahambal sini, makasiling ka pa nga daw nagapamahog, pero mi ko ginahambal nga ang ato niya ang pagpaandam. Lain man niya ang warning, kag lain man niya ang nagpamahog. Ang warning niya ang nagahambal sa aton sa mga hitabo para makaaman ta. Kay ti kung kibuton ka lang bikaron, ti mamasol-basol ka man no, kung nga ang kibot lang ya. Ang aton Ginoo ya wala ga pangibot bangod nga ang prophecy o kung ang mga hitabo sining kalibutan nasulat na sa madugay ng mga tinuig kag tanan kita nga nagapamati subong nga buhi. Ti wala pa tayo matawo, no? Dugay-dugay na nga tinion pagsugod sa mga prophets kasubong nga day Isaiah, Daniel, Ezekiel, Jeremiah. Ti way back actually sa mga 600 before Christ ginahambal na sang Ginoo ang mga prophecy o mga tagna sang matabo sa palaaboton. Isa dirabing natun-anta sa Daniel chapter 2 sa damgo ni Nebukadnezar nga naghambal na hanungod sa mga kingdoms nga nagkalatabo na kay may duha pa ka nabilin, di ba? Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. And then ining sa subong present time ang natawag naton pag-isa sang kalibutan, ining one world government, one world religion, one world currency kag ang pag-isa. Inaiya hindi na iya katuyuan sang bug-os sa kalibutan, kundi iya lang na iya sang kingdom of the beast nga amo ni natuon sa western world. Iya niya project sang Europe, Amerika kag sa mga allies niya kag natun-anta nga sa tunga sang Israel, no? Kung ang Israel natung-an may apat ka gahom nga nagapalibot sa iya. Ang sa north amo ng Russia natawag nga Kings of the North. Ang diri sa east amo ang natawag nga Kings of the East amo ang China kag ang iyang mga alay, kag ang sa south amo ang Kings of the South ang Egypt kag ang Muslim nations. So ang push subong makita mo ang makita lang movement, no, amo ang movement na di Christ kay ti abo na siyang madason nga kingdom nga maga-rule sa nga earth bag-o magkari si Lord Jesus Christ for 1,000 years. Amo na sa Book of Revelation in which ang most of the prophecy in the last days nasulat dira ginpasulat sang Ginoo sa aton Ginoong Kristo sa kay John the Beloved. Kag siya ang ulihi nga prophet. That's why hindi na ta magbaton karon sa may nagasiling dira nga amo ini ginhambal sa akon. Kay tapos ng prophecy, kumplito na. Hindi ta magpamati kung sino man dira nga mga prophets sa ginasugid sa aton nga may maabot pa kag may maabot pa nga isa ka tawo nga magsugid sa aton kung sino man luluwas. Tapos na inaya di ba? Nasugid dira sa aton isang pulong sang Ginoo kag nagkari na mismo ang aton nga Messiah, si Lord Jesus Christ. Kag bisan si John pagsulat isang book of John sa katapusan nga chapter sili nga ginsulat yo ini agud nga magtuo ka nga ining Hesus, amo ni siya ang Christ, amo ni siya ang Messiah. Kag kung ikaw magtuo sa iya, maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan. Kaya kung bahin sa kaluwasan makabyanan, tapos na naya nga isyu. Amo na gani nga ang kaluwasan hindi ta naya makwa sa palaabuton o kung sa pagkamatay ta. Diri niya samtang buhi kita nga makilala naton kung sino ang Misaya, kag kung sino ang taga-antas ang aton kabuhi. Kag ang Biblia naghambal sa aton nga si Jesus Christ amo siyang aton manluluwas. Hindi ta mangita sa iban, hindi ta magpati kung ano nasugid sa iban nga sa ila grupo maluwas kay kung sa kaluwasan way man ya pa reliyon o kung pa grupo-grupo mo. Pero mi kay gina-explain nga ang importansya ya sang simbahan nga amo niya ang magasagod sa imo agud magtubo ka, pero bahin sa pagkatawo nimo liwat obra na iya sang Ginoo kag personal na iya nga kada isa sa aton magbaton kay Jesus Christ nga amo siya ang pamaagi nga matao kita sa panimalay sang Dios. Okay, so kabay nga ina nga mga butang imo na nga natun-an kag sa nagligad nga serye naton ginto na naton ang nahanungod sa rapture o kon ang natawag naton nga pag-submit sa mga tumuluo sa insulat ina sa 1 Thessalonians, of course naton no, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, no, ti ina natun-an naton nga maabot ang tinion kag amo nang wala ta nabalaan kon saan na matabo no sining aton mga tinuig, pero ari kita sa mga years nga ang ginahambal sang Ginoo hanungod sa palaaboton sa aton tinion. Ato lang ginahambal nga parable of the fig tree sa Matthew chapter 24 verse 32, 33, 34, 35 nga ang fig tree amo ng Israel nga kung manalingsing ini siya nga henerasyon hindi ini mawala, mag-aabot ang aton Ginoo.
Di na siya nga generation nang natumod sang Ginoo amo ng Israelites nga nagbalik sa ila kadutaan kag na-establish sila as a nation, after 1,878 years nga nadula sila sining kalibutan, natawag nga diaspora, the Great Dispersion, sugod sang AD 70, pagguba sang ila temple, kag nagwasag sila sa bilog nga kalibutan. Kay ginprophesy man ni Daniel chapter 9 nga nangin desolate ang Israel until sa tinion nga mabalik nila na ang 7 years nga mga lagad. Kag amoy na tinion nga maaguman man nila mga pagtilaw, kay ginatawagin nga Jacob's trouble, no, that they will be persecuted. Ang tanan nga mga Hudiyo nga ibalik sang Ginoo sa pag-alagda ng 144,000 according to Revelation chapter 14. Ubos gid sila nagkalamatay. Kag didto na sila sa kalangitan. Kag amoy nang aton nga natun-an. So karon balik ko na to ng Book of Revelation. Actually ang Book of Revelation kung imo nga tun-an, hindi man naton ini pag isa-isahon gid, pero dili ginhatag sang Ginoo ang outline, no? Ang outline na hanungod sa matabo sa palaaboton. So sa mga side sa mga futurist, no, kay damo man niya sang nagkalilain nga school of interpretation ang ara sa nahanungod sa palaaboton. Ang mga preterist nga nagatuo nga initanan nga butang natabo na, no, ang mga historicist nga istorya na, ang idealist nga is just between good and evil. Pero mga futurist, isa na sa apat nga grupo nga nagatuo nga ang chapter 4 sa Book of Revelation up to the end is still future. Ti aralan na si imo biyani kung diin kada nga side nga pati sina. Ti ang imo alagad ya for many years dire kita ya sa sina nga side sa mga futurist, which I believe, no, nga ang chapter 4 sa Book of Revelation to the end of the chapter actually future. Kay ang chapter 2 and chapter 3 nagasugid sa aton sang times of the churches. That's why ginhambal sang Ginoo sa mga actually sa mga ginambal gali sa kay John the Beloved, no, there is chapter 1 verse 19 kadto bala kita no sa Revelation chapter 1 and verse 19 siling niya, write the things which thou hast seen, the things which are, and the things which shall be hereafter. So write the things which thou hast seen, butamalon past, the things which are, ang butamalon sini ang present, and the things which shall be hereafter. So kung imo nga dividihon ang Book of Revelation, na-divide na siya sa tatlo, the past, the present, and the future. So ang past na daya mo nang tinion nga ang atong Ginoong Kristo nang kaupod nila ni John, no, kag sa diin nga nagkarisa sa kalibutan sa paghatag siya kabuhi, namatay sa krus sa Kalbaryo, nagbalik sa kalangitan, kag karon gin-reveal man di sa kay John the Beloved kung ano gid ya ang ginatawag naton nga pagkatao ni Lord Jesus Christ. Kay tiba damo ang nagapati nga si Lord Jesus Christ is only a human being. Wala nila ginabaton si Kristo nga matutuod nga Dios, nga siya ang God-man, the only mediator between God and man, kag ina naga-require sang pagka-Dios kag pagkatao. Even though nga wala personally gin-claim ni Lord Jesus Christ nga Dios siya, pero ang pulong sang Ginoo naghambal gid nga si Kristo Jesus Dios. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So naghambal na hanungod sa kay Lord Jesus Christ, siya ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong mismo Dios. Kag ang pulong nagpakatao. Tiyo mo na gani yung permibulagan akong ginahambal nga si Lord Jesus Christ, hindi lang siya nga tao, kundi nagpakatao. Kitaya, natao lang ta di sining kalibutan. Tingnan mo siling kaya nga ako nagpakatao, ako abino, apamangkot ano ko sang una sang hindi pa ko tao, kay ti nagpakatao. Butan bolon before sina, it's either nga amo ako o kung sapat o kung sa nagatudlo ya sang natawag daton nga inang balang naga-reincarnate nga basi kung tanga ka sang una o ilagga o baka o ina sa nagapati nga may ara sila kalag kasubos sa nagatudlo nga ang kalagro sa tao damo na nato nabutang sa kabinet sang Ginoo kapag katao mo di pangitaan ka lang kalag kag hatag sa imo. Tektuling teaching sa Bible ya nga kita ya nga tao nag-exist ya sa tinion lang ya nga na tao ta. Pero sa akon I was born in 1952 January 5. So dra liya nagsugod akong kabuhi wala ko ya sang 1951 no. Ang Ginoong Jesucristo ya gina-claim ni sa Bible that before Abraham ara siya. Butang bulon ang Ginoong Jesucristo may ara sa iya nga pre-existence no. Kag sa 1 Timothy chapter 3:16 nagasiling nga and without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels,
preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Ti sino nangin hambal dra nga God was manifest in the flesh. Ang Dios nagpakatao. Ti wala na iban kundi si Lord Jesus Christ. Amo na nga ang ginahambal diri sa aton sa Book of Revelation kon aton ang balikan dira kag tun-an ang nahanungod sa past, present amon ang times ng churches halin sa AD 30 hasta sa aton time karon. Ti sa nagligad nga pila na ka mga tinuig, no? Ari kita karon sa hingapsan nga bahin sang simbahan sang atong Jesucristo, ang Laodicean Church. Kaya di ba naton kung kinsunod mo ini nga programa, gito na naton nga actually ang mga Hudiyo gintagaan sa Ginoo sang assignment nga 70 weeks, which is equivalent to 490 years. Pero pag abot sang 69 years, 69 weeks, 483 years, gin-reject nila si Lord Jesus Christ. Kag ang mayong balita, ang buluhaton sang Ginoo ginhatag sa Gentile, sa simbahan. Amo ni nga sa subong nga time ang gaalagad sa Ginoo ang iya mga kasimbahanan. Kag ang simbahan sa halin sa Efesos pakato sa Laodicea nga nakabutan dira sa Book of Revelation chapter 2 and chapter 3 nga ginsulatan sang atong Ginoong Kristo ginpadalaya sa kay John paagi sa anghel, gin-reveal sa iya para nga tun-an sa mga kasimbahanan kung anong gakatabo. Kaya actually, namin na siya nga mensahe nga itudlo sa mga pastors sa mga kasimbahanan subong. Kay especially subong nga ang sitwasyon sa simbahan. Amo-amo gid sa sitwasyon sang Laodicean Church. Ang mabugnaw, no? Nangin lukewarm, di ba? Kag dason ang pagpangalagad, medyo daw hindi na out of love, kundi bangod na lang sang natawag na itong na duty. So amo na nga nakabudlay daw ginaguyod subong ang ministry bangod sang ari nagibang kita sa mga inadlaw nga silin sang atong Jesucristo bangod sang kasalanan, bangod sa sala. Matanan kita nga Kristohano, no? Nagakadala pagani sila nga the love of many shall wax cold. Ti amo na sitwasyon subong pero may ending. Ini nga tinion pagkatapos sina madula na ang simbahan diri sa kalibutan. Kwaon sang Ginoo. Amo na nga ang rapture will happen before sa pagsulod sang 7 years. Kaya aman, kay bangod ang 7 years ya, tribulation, amo nang 1 week nga ginhambal sa Daniel chapter 9 nga ibalikon sa Ginoo ang mga Hudiyo. Ginhambal man ni Paul sa Romans chapter 11, when the fullness of the Gentiles become in, then Israel will take their place. They will be saved and they will be preaching the gospel, 144,000 of them. Kag mabasa mo sa Revelation chapter 7 and sa Revelation chapter 14. And then aton Andre nga sa Revelation chapter 4 and verse 1, amoy na actually na kabig naton nga isa sang ginalantaw natin nga pagkuha sang Ginoo sang simbahan gikan diri sa duta. We will be raptured. We will be taken out of this earth. Kaya ang dason niya nga event nga ginahulat naton nga mga tumulo, amo ang natawag naton paghatag sang mga reward, no? Amo na nga diri sa chapter 4 and the last chapter, no? Diri ginhambal sa aton sa sa last verse sang Revelation chapter 4, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So babasa mo dira ni tawag nga casting crowns, no? Ang pagcast sang crowns. Amo ni gani nga so una may migo kang sila nga ti kamuya nga mga fundamentalist kapati kamuya sang mga crowns. Ti anhon yun na ang mga crown nga ina. Nyati kabugat sina kung dalaw-dalahon nyo sa inyo mga ulo sa bilog ng eternidad, nakatungtong ang crown sa inyo, di yan mabugat ina. Medyo may pagyagum at mabalang paghambal. Pero diri sa chapter 4 sa Book of Revelation, nagasiling, kaya ning 24 elders actually, representative ni sila sang tanan nga saints from the Old to the New Testament. Ang 12, amo na siya ang 12 tribes of Israel, kaya ang 12, amo ang mga apostles nga nag-represent sang church. Ang 12, nag-represent sang natawag naton 12 tribes of Israel nga of course mga Hudiyo nga naluwas kay hindi man tanan nga Hudiyo luwas mo inaya ginatudlog sa Bible kay bangon nga Hudiyo ka amo na gani subong nga nagasiling nga kita ang matutuod nga Hebrehanon di kon tutuod nga Hebrehanon kami ara gid man nga Hebrehanon nabilin amot kita nga Pinoy kon kita kuno ang Hebrehanon
Pero ano ang garantiya kay bangod nga Hebrewanon ka, nga luwas ka? Pero wala siya tawag nga Christianity, kay ini aton nga Pilipinas, siya tawag nga Christian nation. Does it mean nga tanan kita Christian? Tingalan lang guro pero matutuod nga Kristohanon, kay matutuod nga Hudiyo, among mga tao nga may personal nga relasyon sa Dios pagi sa pagkilala kay pagbato nila kay Kristo Jesus. Kag ang tutuod nga Christianity, amo na yung mga tao nga may matutuod nga relasyon sa Dios. Hindi tanan nga claim Christian mo. Hindi tanan nga nagasiling nga anak ko sang Dios, anak sang Dios. Kay may aray a kondisyon nga maging anak ka sang Dios. John 1:12. Kung ginbaton mo si Kristo ay manluluwas, maging anak ka sang Dios. Kung hindi, reliyon mo lang naguro amo na nga masiling ka ang Christianity, hindi gina matutuod. Hindi ka masiling amo na. Even though it's true, kaya hindi ang tanan nga nag-claim nga Christian, pero ang matutuod nga Christian niya, hindi ba siya dalahig sa ginahimo sa nag-claim Christian? Kaya siyempre, bisan diri sa aton sa Philippines, makita mo din mga Christian, tinga ang Christian pero palahubog, may bulangan, may talaga gambling, ti sila lang may pagkani mga Muslim, kaya hindi mo ito makita ang mga nagapahubog, kaya kontra na nila mo, ti kita yung Christian, Christian gid bala kita matuod, gakabuhi bala kita kasubong kay Kristo, kaya kung masling kita nga Christian ta, gakabuhi ta kasubong kay Kristo Jesus. No, si Lindria, sa ginbasa ta bagulang sa Revelation chapter 4 verse 10, nga maabot ang time na ining 24 elders, no, magahatag sila sang ila crowns, kag magasiling nga ikaw ang takos o Ginoo nga magbaton sini, kag siling nga kay ikaw ang nagtugas sa tanan, kag sa imo siling nga katuyuan, kriar mo kami. So naghambal actually as they represent us nga ang tanan nga tumulo iuli sa Ginoo ang mga rewards. Buta mo lang kung ano mo lang crown na nabaton mo, crown of glory, crown of righteousness, incorruptible crown, kag ano pa dra nga mga crown na ginambal sa aton dira sa Bible nga 5 ka bilog, no? Then ibalik na sa Ginoo. Hindi ta na ipagdadul-dadulon sa bilog nga eternidad. That would be an act of worship, no? Nga ibalik ta sa Ginoo ang nagkakadapat sa iya. Di what about biya kung sining kalibutan na imuobra nga tumulo, backslide lang yan nga backslide. Di siyempre, no? Ano ibalik mo sa Ginoo? Amo na nga importante kayong matutumta agod nga pila ka adlaw sa pag-atubang tato sa natawag nga judgment o kung ining ginatawag nga bima judgment, ang rewarding may present mata sa Ginoo. Kay hindi ta sila ni Pablo nga mahuya kita, kay daw lagi kita sa nadala nga i-offerta sa Ginoo nga makabigta nga siya ang takos kung nga ang nabato nato ini mga blessings atong kabuhi, because God is worthy of that. Ang isa pa ka event, no, nga matabo dira bag-o mag-abot ang tribulation, kay ini nga event yan chapter 4 and chapter 5 sa Revelation, sa kalangitan ini matabo, no. So diri siling sa Revelation chapter 5, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Now, later on, to na nato ning nanungod sa ning 7 kapat-in. Ano ining 7 kapat-in? Diri sa chapter 5, medyo may problem diri nga dapat solbahon, no? Kasi lang diri, and I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Sino ang takos nga magkuha sining libro sa kamot, sining nagapungko sa trono, kag magbukas sini? No man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. So wala gid sabi sa isa, kag ang natabo dira sa verse 4, and I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. So naghibi siya diyan kay wala tini 7-sealed book magapabilin nga close, hindi ini siya mapahayag kung hindi mabrihan. Karon isugid ko sa inyo kung ano ini ang 7-sealed book. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Siling sa isa ka elder, hindi ka maghibi dyan, kay may ara isa ka leon sa tribo ni Judah, sa natawag naton sa root ni David, sa kabikahan ni David, nga siya lamang ang makabukas sini, kag baka open, no? Makabukas ang libro, kag sa diin makakasang patin, no? 7 seals. At ning seals nga natawag diri is made of wax. Kaya mo na ang dokumento sa una mo, nga mga document ginasulat, and then ginalukot, kaya ginabutangan sang wax, no? Kung mabuka ining wax, butang balon ang seal na buka. So bagay ginagamit pa na sa subong do not accept if the seal is broken. Tiyan mo na sa una,
pruwak sila butang nila. Kag wala sa bisan isa siling diri nga takos except sining Lion of the tribe of Judah, the root of David. Ti sino na siya? Siyempre wala iliwan kundi amo nga aton Ginoong Kristo. Amen? And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon them, and he had taken the book. The 4 beasts and 4 and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps of golden vials full of odors and the prayers of the saints. So, ang problem dito actually sa Revelation chapter 5, kaya mo ni matabo, when we will be raptured after sang church age, dito kita magkakadto sa trono ng Ginoo. Upod sa tanan ng mga tumulo of all the ages, represented by the 24 elders, sang Old Testament saints, nga mo ning mga inatawag naton mga Hudiyo, mga Jewish people, kay ti ang nagarepresent dira mo ang 12 tribes of Israel. And the 12 apostles represent the Church of the Lord Jesus Christ. Kag tanan nga nagbaton sa Ginoo nga ila personal manuluwas, nga nagtuo sa ila witness. Ti ang pamangkot, ano ang mensahe sang mga apostoles kon parte sa kaluwasan haw? Aber, nga akadamo ko sa mabatian karon nga mga nagawali nga may maabot pa sila yang propita, o kung nalaton pa nila ko ng hambal nga ini, pamatian ini nga tao sa nga deklarasyon, nga paganing nga siya mapirma sa kaluwasan. Di ko ni balik tayo sa apostol. Anong tintudlo sa mga apostles nga maluwas tao? Isa-isaon mong insulat ni Pablo. Ang doktrina sa mga apostles dira sa Book of Acts. Sila ni Apostol Pablo, si John, si Peter. Paano ta kuno maluwas? Di ko ni mo nga itipuno ng ilang pagtuo, palariho mga silatanan. Sino ang ginapresentar nila haw? Hindi bala si Lord Jesus Christ ang ila ginahambal? Bisan si Peter sa Acts chapter 4, wala na sa ibang niya ngalan, niyang tao maluwas, kundi sa ngalan lang ni Kristo Jesus. Si Pablo naghambal man sina, nga only in the name of Jesus Christ. Si Lord Jesus Christ nag-claim sila. Si John, no? Tanan sila naghambal na hanungod sa Misaya, isa lang ang ila ginatudlo, si Lord Jesus Christ lang. Di ko ni kawya karon magsiling ka nga propita ka, pero ang kaluwasan niya, paagi niya mag-upod sa imo. Dito kalayo na ya. O kung matudlo, kaya nga tumanon mo yung kasuguan ang Old Testament law para maluwas kay Hudiyo, kaya kay ikaw lang yung Pinoy nga, ang Pinoy nga sila nila, Hudiyo, kag tumanon mo kasuguan agad maluwas. Ti, abubla ng tudlo sa mga apostles, o sisaon mo ang Biblia, halin sa Gospel, pakadto sa Revelation, kay ang pamaagis ang kaluwasan, si Lord Jesus Christ. Amo nang ginatudlo. Kag siling diri sa chapter 5 ang ato natong andiri nga inang book nga ina nga naunod na ang iaunod amo ang 7 seals. Kay ano bala ang 7 seals? Actually, ang 7 seals sa pito kapatin amoy ang 7 scrolls nga nakasulat dira ang mga hitabo nga matabo during sang natawag naton sa future, pagkatapos nga mag-rapture, masugod actually sa pag-reign ni Antichrist. Kag maybe mo nang dason naton nga usisaon no sa Revelation chapter 6, ano niyang 7 seals. Kag ang problema kay hindi ini mabuksan kay wala sang tawo nga worthy nga magbukas ini except nga may ara nga isa. Amo ni siya ang natawag nga Lion of the tribe of Judah, kag from the root of David, the Lamb which was slain before the foundation of the world. Kay ina nga mga statement nagahambal na hanungod sa kay Lord Jesus Christ. Nga siya lang niya ang worthy nga mabuksan ining prophecy. Amo ina mga kauturan makabiyanan, nga ang Book of Revelation, ang tutuo niya ginaya nga title is The Revelation of Jesus Christ. Hindi na siya revelation ni St. John the Divine. Kay pahayag inaya sa atong Ginoong Kristo, nga sa diin ginpahayag kay John paagi sa angel. So ginpahayag kay John, agud ipahayag sa aton. Pero ang kaundan sa Book of Revelation is about the power, the purpose, no, the person, kag ang natawag naton mga project ni Lord Jesus Christ. It's all about Him. It's not about the apostles. It's not about your religion. It's not about me or even our group. It's about the Lord Jesus Christ. At kung hindi mo siya pagtuuhan, hindi mo manuluwas, wala na sa iban nga worthy nga mamatay para bayaran nato mga sala. Bisan si Isaiah nagasiling that the Father is not actually satisfied with our sacrifices. Sa Isaiah 53, naghambal dira that when He saw the travail of His Son,
the Father was satisfied. Kaya ang kabayaran lang sa aton mga sala, nga ang amay nato na satisfy, amo si Lord Jesus Christ. It means sa tanan nga ginahimo nga mga pagsakripisyo, hindi kabayad sa aton sala. Sa bagay ti, pero ginamit lang gani nga, insulto pa ina sa Ginoo. Kaya man nga, ang iya lang iya kabuhi, ang kabayaran sa aton sala. Kung maghimo kaya sa pamaagi nga magsakripisyo kaman para sa imong sala, ti makabig nato na iya nga isa na iya ka blasphemy sa Ginoo. No? Butang bolon hindi kaya kumporme sa iya ginhimo. That's why hindi ka mabaton sa Ginoo nga matarong kung hindi mo pagbatunon si Christ nga amo ang makahatag sa aton sang pagkamatarong. I pray nga sundon nimo ining aton program kag kung mo encourage mo basahon mo ang Bible, basahon mo ang Book of Revelation, Book of John kay para amo nang mangin na sadsaran sang imo pagtuo. Kay wala na sa ibang nga dalan na ginhatag ng Ginoo kundi iya mga bugtong nga anak. Kaya bag umangin uli ang tanan, pasiguro mo ang imo kabuhi sa iya. Hinulsulan mo mga sala. Kag batunon mo gid sang hugot si Kristo Jesus sa imo tagipusoon bilang imo personal nga manluluwas. Kag alagaran mo siya nga imo nga Ginoo. Tubtob sa liwat. God bless you.